Ah, sa Pilipinas. Eh, kamusta yung weather sa Pilipinas? Mainit? Mainit. Ah. Ano po yung trabaho po ninyo? Call center agent po. Ay, wow, wow, manonos din tayo ito sa English. Sa trabaho lang yun. Hindi kakayanin. Sa trabaho lang yun. Ay, ilan po anak niyo? Isa lang. Ay, bakit isa lang mahina? Puro kami abroad kasi noon. OFW ka rin dati. Saan? Saan bansa? 5 years ako sa Saudi, 3 years sa Taiwan, 2 years sa Dubai. Ay, ba't napili mo mag-forward na ng Pilipinas? Eh, OFW ka na dati. Wala naman ako pag-aaralin eh. Tapos na. Tapos na. Bakit ilang taon ka na po ba? 49. Oh, bata. Bata pa. Asan yung partner in life mo? Nga naman. Wala nang partner. Ikaw, ilang taon ka na ba? Yung partner, ako? Oo. Mas matanda kaysa sa'yo, nasa, ilang taon na ba ako? 56. 56 niya. Hindi halata ah. Hindi nata. O, mas matanda ako sa'yo ng ilang taon? 8 years? Eh, hindi 59 na pala ako. 59. Grabe naman to si DJ, wala pa akong hindi pa ako nakapag-ready, nasalang agad. Sabi ko nga po, Kailangan ma'am, kailangan po mag-makeup. sabi ko nga po, ma'am, hindi ko po alam kung sino po yung makakausap ko dito. Kung sino po yung nagla-line up, si manager po yung nakakaalam niyan. Nasa sa inyo naman po yan kung ayaw ninyo magpasalang eh. Wala, mapipilitin namin kayo. Okay na, DJ, hindi ka na mag-explain. Alam ko na i-explain mo. O yan man pala eh, inuulit-ulit mo pa, gripato na krono. Avid fan. Nagpapalit-palit lang ako ng pangalan. By the way, sa ano bang tatanong? Sabi ko yung asawa mo dati nasaan? Abroad. Bakit bubong na nakikita ko? Saan yung mukha mo? Ito. Yung camera mo, i-say mo nang sa akin. Ibaba mo ng konti. Ako na ni Jay magsabi, ibaba mo ng konti. Yun! Kasi nakikita ko yung bubong eh. Hindi ko nakikita yung kapugian mo. Ay, saan ka ngayon sa Pilipinas? Probinsya ko, La Union. La Union. Ngayon, Manila. Layo Ngayon, Manila. Saan ka sa Maynila? Sampaloc. Sampaloc. Wala naman akong alam dun sa part ng pagdating sa part ng Maynila. Wala akong alam na lugar. Saan ka ba? Taga saan ka? May tawag. Sino may Nasaan tawag? Nasa bahay. Nasa bahay ng amo ko. Nasa abroad ka? Maybe. Ha? Parang. Anong parang? Para nasa abroad. Ano parang? Nasa bahay lang. Nasa gilid-gilid lang, pwede sa Pilipinas, pwede nasa ibang bansa. Basta nasa loob ng bahay. Ang labo nun ah. Ay, nasa sasakyan ka ata. Oo. Nasa kata. Oo. Kaya pala. Mainit eh. Oo, grabe ang init. Kahit dito mainit, grabe ang init. Sa Pilipinas pa kaya. Ilan taon ka na ba? Ako, 40 ako. Yung totoo, 46. Natanda ako sa'yo ng 3 years. Hindi naman halata. Pantay naman tayo sa itsura. Wala namang age doesn't matter, sabi niya. May anak Diba? ka na? Anak ka at Oo, kasi may mattress ako eh. May anak. may matis ka, walang magbubuntis sa'yo, di tinatanong ko, diba? Hindi naman, bihira naman ata sigurong dating ka nagka-edad ka ng 46 tapos wala kang nagiging partner in life. Bihira naman yung magkaganon, di ba? Kahit dito nga sa live, sabihin na kay DJ na, hindi ako, single ako ever since, hindi maniwala ba? Wala naman.
Alam mo naman maraming marites din sa baba, hindi ka maniniwala. Kahit pa na yung mga abogado at abogada dyan sa comment section. hindi hindi ka makapag-deny. Meron akong anak, 3. Pero nung last na sali yung kay Didi, sabi ko 6, pero pinawasan ko na ng 3. 3 na lang. Ba't ka natawa? Marami. Dagdag bawas lang yan. Ang idagdag nila, dagdag bawas din. Yung iba sasabihin nila na 45 sila, pero yung mukha 60 na. Yung iba 30, yung mukha 50 na. Ano ba? Tayo Oh, naniniwala. Ikaw, naniniwala kang 49 ako. Ewan ko, parang kapanipaniwala din. Kasi parang hindi naman halata. Pero sabi mo 48 ka eh. 49, 48. 49. 49, eh, di sinong paniniwalaan ko? Ang sarili ko ba o ikaw? Eh, syempre ikaw, kasi ko yung nagsabi. Ano probinsya mo? Probinsya ko, Iloilo. Ilonggo. Ilongga. Ilongga pala, oo. Ilongga. Ang tawag sa taong taga Iloilo is Ilongga, pero yung dialect namin is Hiligay nun ata. Hindi ako nagkakamali. Mga Ilongga daw, malambing ah. Sabi nila, yun daw yung trademark ng mga Ilongga, ng mga Ilonggos, I mean. Depende. Ha? Hindi ka ba malambing? Hindi ka ba malambing? Hindi. Malambing ako pero pumapatay ako ng tao. O, di ba? Malambing ako. Madaling sabihin niya, pero mahirap gawin. Kaya nga. Kaya nga. Ka naniniwala ka ba na ganun yung ano ko? Yung, ano tawag ito? Pagkatao, kumbaga. Kasi tsura ko ba mamamatay tao ako? Hindi naman, di ba? Hindi naman. Ay, bakit ano ka ngayon? Free ka? Wala kang pasok? Hindi ka on duty? Hindi. Nag-aliw-aliw. Day off, Sunday, Monday. Day off mo ngayon. Ano ka ba? Ano ka? Ang araw? Graveyard. Okay, guys. Yung anak ko din nasa call center, pero ano siya? Tama ito. Hindi siya, non-voice. Chat support. Oo, yung ano nila is parang booking ata ng mga tickets abroad. Yung trabaho nila. Chat support. Asan yung ano mo ngayon? Asan yung, ano ka, hiwalay ka? Kasal dati? Oo. Ano? Hindi. Separated lang. Wanted. Sana magtanong! Ano pang gusto mong malaman about sa akin? Ikaw, may tatanong ko. Ayaw mo kasi sagutin kung nasan ka eh. Nasa part ng Asia. Okay. Wala na lang. Okay. Asia. Southeast Asia? Hindi ko alam kung Southeast Asia pa to. Ang Southeast Asia is Cambodia, wala ko doon. Thailand, Myanmar, ganun. Yun na yung part ng Southeast Asia. Ay, i-google ko mamaya kung saan part ako ng Asia. Ngayon, sorry? Asawa mo? Ba't kayo nag-iwalay ka ba? Hindi. Hiwalay na kami, 6 years na ata. Nasa ibang bansa din siya. Nangapit bahay? Hindi naman wala naman kaming issue ng third party na naghiwalay kami. Wala naman. Sadyang, lang talaga. Hindi tinadhana. Pinagtagpo lang kami ng ilang years, tapos wala, hiwalay. Kaya hiwalay din.
Baga. So, let it be. Yan talaga ang buhay. Kung hindi kayo, anong dalawa, hindi, maghiwalay, di ba? Hindi mo naman kailangan mag-stick sa isa't isa kung hindi kayo nagkakaintindihan. Ay, yung sa'yo ba nasaan? Ha? Yung sa'yo nasaan? Yung asawa mo dati? Nasa Israel. Uy, nasa Israel? Maano ngayon doon na, tawag dito, ano ba tawag? Nagulo? Mag-a-apply sana ako doon nung, kailan ba yun? Last year, ata yun. Kasi may kaibigan ako nandoon. Kaso lang, yun nga, nagkakagulo. Wala na, hindi ko na tinuloy. Mas maganda sana doon kasi malaki ang sahod. Yung sahod doon monthly. Kahit, household ka lang. Ba't nakatitig ka na nga? Wait lang ha, may tatanong kasi. May lahi ka bang Chinese? Wala, bakit? Hindi, itsura mo kasi parang Koreanong hilaw na Chinese na hilaw na basta hapon na hilaw, puro hilaw. Pag tumawa, wala ng mata. Kaya sabi ko mahilaw, pag tumawa ka, wala ka ng mata. Lahi ka lahing krupokok pala yung lahi mo. Laya ko Ilocano. Ilocano ka? Ilocano ba yung salita ng La Union? Oh. Pag galing ka ng Maynila, papuntang La Union, ilang oras? 4 to 5, gano'n. By, yun? By car. By car? Walang airport doon? Meron. Ay, di malapit lang pala pag galing pag mag-aeroplano ka from Manila to doon sa inyo. Oo. Ba't ka pa mag-aeroplano Kung sa bagay, mas convenient yung car, di ba? Kung meron kang sariling Hindi sasakyan. naman dati ang biyahe dito, inaabot ng 8 hours. Ngayon, 4 hours na lang. Bakit umikli yung daan o pinalapit yung La Union sa Manila? Pinadali yung daan. Pinadala yung daan. Dati, umiikot ka bayan-bayan. Ngayon, paglabas mo na ng La Union, Teplex na. May flyover? Wala naman. Wala naman. Teplex, tapos SCTEX, tapos NLEX, then Manila na. Ba't ka nasalang dito kay DJ? Ano yung purpose mo? Ba't andito ka? Wala. Gusto ko makipagkaibigan, gano'n. Makipag-usap? Ganyan naman talaga lahat. Ako DJ, pang ilang salang ko na ito pa? Pang-apat? Ambot sa langaw. Pang-apat na. No. Kasi sabi niya, friends may come and friends may go. Di pagkatapos nung mawala, di maghanap naman ng bagong kaibigan, di ba? Oo naman. Maraming kaibigan sa opisina. Oo, ikaw marami kang kaibigan, di ba? Call center agent ka. Marami kang kaibigan. Bakit padpad ka pa dito? Mga bata. Tawag nila sa akin, daddy. Kaibigan o kaibigan? Saan doon sa dalawa? Kaibigan kasi pag sa call center kasi pag nag-edad ka ng 40, ang tawag na sa'yo, daddy, mommy. Mga kasama ko sa trabaho, 21, 23, mga anak ko na. Hindi marami ka naman siguro ng kaibigan na kapitbahay mo, yung mga nakakasalubong mo, pwede mo namang gawin, magiging kaibigan sila. Ba't napili mo dito kay DJ? Buong, nakapakapan sa atin, buong mundo. Ako sanay na ako, pang-apat na salang ko na to DJ, hindi nagsasawa. Paglabas mo ng trabaho sa akin, paglabas ng trabaho ng alauna ng hapon, biyahe, pagdating ng bahay, tulog. Igising ako ng mga 7 o'clock, kakain. Then, balik ulit sa higaan. Ayan na naman yung camera mo, nakikita ko lang yan, dito mo. Hindi ko nakita yung buong mukha mo. Ayun, ibaba mo ng konti. Para naman... Hindi, tamad na yun mag-remind. Ako na lang mag-remind sa'yo kasi na ako dito, pioneer. Yun! O, di ba?
Continue, tapos? Gigising, kakain. Tapos pasok, gising ng madaling araw. Gising ka 2:00. Pasok na naman. Ano kaya naman talagang routine ng mga call center agent? Kain, tulog, duty, kain, tulog, duty. Pasok. Gala ka lang pag day off. Pero mas okay yung trabaho niyong ganun kasi medyo mataas yung sahod, di ba? Oo. Saka maganda rin yung mga benefits. Hindi kagaya na. Health card mo. Malaki. Sorry? Health card. Wala kang gagastusin sa health card pag kasakit. Health card, health benefits, kumbaga. Oo. Wala akong masyadong alam about sa mga benefits ng mga call center agents. Pero yung anak ko lang. SSS mo, naka-premium ka. PhilHealth, premium. Pag-ibig, premium, lahat. Maganda yung mga benefits mo sa trabaho mo, pero yung benefits mo sa pag-ibig, wala. Heart benefits mo lang. Mga pag-ibig. Walang pag-ibig. Mga pag-ibig. Ilang years na ba kayo wala ng misis mo? Ito nun, Mike. 1 year. 1 year pa lang? Yulo. May pa yan, may possibilities pa yan na magkabalita pa yung dalawa, oy. Kung wala siyang partner, wala kang partner, may pa yan, may pa yan, meron pang pag-asa. Di ba? Siguro. Malay mo. Di ba? No one can say. Sabi ko, no one can say. Kaya nga, malay mo. Baka after 1 week, magiging okay na yung dalawa, di ba? Kasi yung hinahanap mo dito, yung may kausap ka lang, na parang baliw, na katulad ko, lang ganon. Di ba? Kausap pa naman yung hanap mo, di ba? Sino naman tayo? Kausap lang. Hindi na kailangan. Tagal ka na dyan sa abroad? Ako, nasa na ako, 10 years na. Na-spend mo yung time mo dyan sa tagal? 10 years? Oo. Kaya nga naghahanap ako ng magko-cross country ako kasi pag dito ka lang kasi walang pullback, kumbaga. Masasayang yung oras mo dito dito ka magtrabaho kasi nga hindi tataas kumbaga yung level mo ba? Ganun ka pa rin. Pero pag nasa pang bansa ka kasi. Country ka ng Australia. May part ng Europe maganda. Bago ka muna mag-Australia. Europe. Kasi pag dito ka lang, walang mangyayari. Mahal lang kwan dyan eh. Mahal lang yung cost living allowance dyan sa Europe. Oo, medyo. Kasi magbabayad ka pa ng mga taxes. Pero at least yung number of hours mo na sa trabaho mo is 8 hours lang. Dito kasi abutin ka ng 15 hours minsan, 12 hours. Diba? Doon, maikli yung oras mo sa pagtatrabaho. Pero malaki ang sahod. Dito kasi walang mangyayari dito hanggang dito lang tayo. Wala din. Okay na yung makaraos ka sa financially mo, pero hindi ganon, alam mo naman, hindi ganon kalaki ang sahod sa Asia. So wala ka ng planong mag-for good ng Pilipinas? Siguro meron, pero hindi pa sa ngayon. Mahirap ang buhay dyan kasi sa Pilipinas. Diyos ko marimar. Pag wala kang stable job, wala. Kung mag-business naman, hindi naman lahat ng nag-business dyan, di ba? Mahirap, madali. Sa'yo hindi mahirap kasi may stable job ka. Pero paano kung halimbawa is yung iba na wala nang pagdating sa Pilipinas, for good ka, pero pagdating ng Pilipinas, wala kang trabaho. Bahay ka lang.
Kasi pag matagal ka na sa abroad, di ba, OFW ka din, pag matagal ka na sa abroad, pag uwi mo ng Pilipinas, kumbaga hinahanap-hanap mo yung malaking sahod every month, especially yung trabaho mo, kasi pag nasa Pilipinas ka, medyo hindi ka na ganito ka busy, so maninibago yung katawan mo. Kumbaga yung medyo, pag may edad ka na, lalabas na yung mga arthritis mo, rayuma mo. Pag sa abroad kasi, araw-araw kang gumagala, araw-araw kang maglalakad, hindi mo ramdam, di ba? Pero pag nasa Pilipinas ka na, doon na yun, nag-uumpisa. Kaya pag may edad ka na nang umuwi ka ng Pilipinas, may plano naman na mag-for good kasi wala naman tayong balak na maging senior citizen sa ibang bansa, di ba? Mas iba pa rin yung Pinas kung saan tayo mga ni-raise. Pero, syempre, pagdating ng financial, mahirap. Dapat, may milyones ko muna bago umuwi ng Pinas, bago mag-for good. Milyones. Oo. Kahit na milyones, nauubos eh. Pag wala kang trabaho. Tamang diskarte lang naman na buhay. Oo. Okay sana kung nasa tamang diskarte ka. Paano kung diskarte may wala? Masipiliin mo pa rin mag-abroad kasi kahit pa paano may sahod ka every month, di ba? Kunting higpit ng sinturon para makaipon. Gano'n lang naman. Sa'yo walang posible sa'yo kasi nasa ka na eh. Napasok ka ng call center. Ilang years ka na ba din sa call center bilang agent? 5. Oh, tagal-tagal na. May ka na? May ka. Marami ka naman benefits. Maraming benefits sa call center. May tax refund pa. Tapos, yung pag hindi mo nagamit yung leave mo, the whole year, converted into cash. Di ba? Sa abroad, marami din kami itong benefits. Yung benefits ng resibo. Benefits din yan. Ha? Oh. Yun ang pinakamalaking benefits namin sa resibo. Pag kinikwenta mo resibo, wala. Resibo lang hawak mo. Tsaka utang. Tapon mo na pagka napadala na, tanggap ko na, tapon mo na yung resibo. Nakaka-stress yan. Kaya nga ako hindi ko iniipon, tinatapon ko kasi pag nakikita ko, parang ka lang, madidismaya, di ba? Pag natanggap mo na yung pera, dito na, salamat, sige, tapon mo na yung resibo, ganun lang yun. Tapos pag mga kamusta naman ulit, pag sahuran, kamusta ka na dyan, ganito, ganyan, di ba? Masaya? Good morning, gano'n. Umaga sa'yo. Ganun. Wala tayong magawa. Family-oriented tayo eh. Hindi na kaya ng ibang mga lahi na wala silang pakailan sa mga anak nila. Ilang taon na yung pinakabata anak mo? Diyan ba siya? 16. Nasa nasa senior high. Tapos yung panganay ko, nasa 29. Ang tatahaking. Marami ka pang tatahaking kuan. Isa na yung nag-aaral kasi yung dalawa kong, yung panganay tsaka yung pangalawa, may may family na. So may trabaho na din sila. So yung yung bunso. Pero hindi naman masyadong kasi dalawa kami ng ex ko yung gumagastos. So hati kami. Hindi pa naman masyadong kasi nasa pa tama siya. Senior high wala pa, hindi pa sa college. So okay pa. Kaya. Ikaw yung mo? Yung anak mo wala ka nang pinapaaral? Wala na. Ilan taon na ba siya? 29. Wala ka pang apo? 2. Hindi wala ka ng obligasyon sa anak mo doon, naman sa apo, di ba? Oo. No? Hindi matapos naman yung obligasyon. After na anak, apo na naman. Back subject. Parang back subject. Di ba? Back subject daw yun.
Kaya nga, okay na sa'yo yung back subject mo. Isa lang yung ano mo eh. Ako tatlo. Pero at least. Ay, DJ, ano na? Natulog ka na ata dyan. Ambot sa Wala ka langaw. ng boses. Ambot sa langaw. Asan si Moy Moy? Hindi mo na pinalabas. Pero DJ, ano ha? In fairness, parang nag-okay-okay na yung buhok mo. Ano nangyari doon? Ba't mo pinagupit ng ganon? O ay pa ba yung gumupit sa'yo? Ang ganda ng gupit mo. Tapos ano ka pa? Nag-diet. Oh? Ano na si DJ? DJ, ano na? Ano bang ano? Pag-usapan namin. Wala na. Ambot sa langaw. Kaya sana kita mag-date pero nasa ibang bansa ka naman. Oh, wala. Uwi ko sa ano pa. Next year pa yung uwi ko. Pag ano, pag holidays ng mga bata, ng mga estudyante dito. Kasi nagbabakasyon sila. Mahaba yung bakasyon nila. So, yun yung uwi ko. 1 month. 1 month ang bakasyon. So ngayon, ano ako ngayon free kasi wala sila dito. Nasa bansa nila. Umuwi. So boring, walang makakausap. Ubos na din ang trabaho ko. Yun. Nagpasalang ulit. First, ano mo pa lang to? Unang salang mo pa lang to dito? First timer ka pala. Ay, maganda yan, first timer. Virgin, kumbaga. Virgin So, di ba ako tapos sa usapan? O, di ba? Okay lang yan. Medyo nahiya-hiya ka pa kasi first timer ka, pero pag pangalawa na pangatlo, wala na. Sanay ka na. Ba't ako mahiya? Sige. Ba't ako hiya-hiya? So, bakit? Call center agent ka eh, di ba? Wala na yun. Sige, maputol na yung live natin. Good luck sa inyong dalawa. Connected na? Thank you. Good afternoon. Dalawang beses talaga inulit. Baka mapangatlo pa. Kala ko ilang beses ka na sumali dito tapos di mo pa alam rules natin. Oras natin 24 minutes after 2 na ng hapon. Oras